Maligayang pagbabalik sa Movie Cut Explained. Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang thriller drama na pelikula mula 2019 na tinatawag na Parasite. Paalala, may spoilers. Mag-ingat at maging alerto. Sa isang masikip na semi-basement apartment sa Seoul, ginagawa ng pamilya Kim ang lahat upang makaraos. Sina ama Ki Taek, ina Chung Suk, anak na babae Ki Jong at anak na lalaki Ki Woo ay nagbabaluktot ng pizza boxes para sa maliit na kita habang nahihirapan mabuhay. Dahil dito, napipilitan silang gumawa ng kakaibang paraan tulad ng paghawak ng kanilang mga telepono malapit sa bintana ng banyo para makagamit ng wifi o pagbubukas ng bintana para sa fumigator poison na pumapatay ng peste kahit na sila mismo ay nalalanghap ito. Isang gabi, binisita sila ni Min Hyuk, kaibigan ni Ki Woo, na nagdala ng isang scholar stone mula sa koleksyon ng kanyang lolo na sumisimbolo ng kapalaran. Inaalok din niya si Ki Woo ng trabaho dahil mag-aaral siya sa ibang bansa. Gusto niyang palitan si Ki Woo bilang tutor ng anak na babae ng isang mayamang pamilya. May solidong kaalaman si Ki Woo sa Ingles dahil sa mga taon niya sa militar at 4 na bagsak na pagsusulit sa universidad. Maaaring gumawa ng pekeng dokumento si Ki Jong upang magmukhang estudyante si Ki Woo dahil mahusay siya sa design software at malamang na hindi ito masyadong susuriin ng employer. Madaling mabighani ang asawa at sapat na ang rekomendasyon ni Min Hyuk. Suot ang kanyang pinakamagandang damit at dala ang pekeng dokumento. Pumunta si Ki Woo sa mansyon ng Pamilya Park na matatagpuan sa marangyang bahagi ng lungsod. Sinalubong siya ng housekeeper na si Guk Moon Gwang at ini-interview ni Choi Yeon-gyo o si Mrs. Park. Tulad ng inaasahan, halos hindi niya tinitingnan ang mga papeles at nagtitiwala sa sinabi ni Min Hyuk. Ngunit gusto niyang panoorin ang unang leksyon para makumpirma na maayos si Ki Woo. Nagsimula si Ki Woo sa pagtuturo kay Dahi na mahiyain sa simula at natatakot nang bigla siyang hawakan sa pulso. Pero dahil gesture lamang ito para aliwin siya habang nahihirapan sa exercise, mabilis siyang kumalma. Natutuwa si Mrs. Park sa kanyang nakikita at agad na ini-hire si Ki Woo sa magandang bayad. Pagkatapos ng klase, nakilala niya rin ang anak na lalaki na si Dasong na sumali sa scouts at obsessed sa paglalaro ng Indians. Dati ring scout si Ki Woo kaya naiintindihan niya ito. Nang ipakita ni Mrs. Park ang mga drawing ng anak, nagkaroon ng ideya si Ki Woo. Pinag-usapan niya ang sining ni Dasong na parang tunay na kahanga-hanga at nang banggitin ni Mrs. Park na kailangan niya ng bagong art teacher dahil walang tumatagal. Nang higit sa 1 buwan, inirekomenda ni Ki Woo ang kaklase ng kanyang pinsan. Si Jessica, isang bihasang art therapist. Sa katotohanan, ang tinutukoy niya ay ang kapatid na babae niya na darating kinabukasan na nagpapanggap bilang Jessica matapos mabilis na magbasa tungkol sa art therapy at psychology. Habang ini-interview siya ni Mrs. Park, tinutulungan ni Ki Woo si Dahi na naiinggit sa pakikipagkaibigan niya sa art teacher. Pinapangako ni Ki Woo na wala siyang interes kay Jessica at nagkaroon sila ng halik. Samantala, kinumbinsi ni Ki Jong si Mrs. Park na siya ang humawak ng unang leksyon ni Dasong at sa katapusan humanga si Mrs. Park sa pagpapakita ng disiplina ng kanyang anak. Tinuro rin niya ang mga palatandaan ng trauma sa mga guhit ni Dasong na tumutukoy sa isang insidente noong unang baitang. Dahil naniniwala siyang kailangan ng therapy ang anak, ini-hire ni Mrs. Park si Ki Jong sa mataas na bayad. Kalaunan, nakilala rin ni Mrs. Park si Ginoong Park Dong-ik na nagpadala sa kanyang driver na si Yoon upang ihatid si Ki Jong sa bahay. Iginiit ni Yoon na ihahatid siya sa kanyang tirahan. Ngunit upang hindi maipakita ang kanilang mahirap na lugar, sinabi ni Ki Jong na ihulog siya sa istasyon ng tren dahil may lakad siya. Sa biyahe, nagkaroon ng ideya si Ki Jong at itinago ang kanyang panty sa kotse. Nang matagpuan ito ni Mr. Park, inisip niya na may tinatangkang sablay si Yoon, marahil may karelasyon o gumagamit ng droga dahil walang normal na tao ang nag-iiwan ng panty. Pagkatapos ng klase ni Ki Jong, tinanong siya ni Mrs. Park tungkol kay Yoon, kaya sinabi niya na sinubukan nitong ihatid siya sa bahay sa halip na sa istasyon. Nagpasya si Mrs. Park na palitan si Yoon ng tahimik at mabilis na nagrekomenda si Ki Jong ng isang matanda at maaasahang driver ang kanyang ama na si Ki Taek. Nag-test drive siya kasama si Mr. Park na humanga sa kanyang maayos, naasal at sa husay niyang alalahanin ang mga ruta ng lungsod ng walang GPS. Napakaayos ng pagmamaneho niya kaya hindi natapon ng inumin ni Mr. Park sa liko, kaya agad siyang ini-hire. Ang pinakamahirap na hakbang ay si Moon Gwang, isang matalino at matigas na babae na matagal nang nagtatrabaho sa bahay mula pa sa dating may-ari. Nalaman ni Ki Woo mula kay Dahi na bawal ang mga peach sa bahay dahil may allergy si Moon Gwang
Kaya nagsimula silang magtapon ng peach fuzz sa kanya nang hindi niya namamalayan. Napunta si Moongwang sa ospital dahil nagduda siya na hindi ito allergy. Dumating si Kitaek bilang bahagi ng plano. Kumuha siya ng selfie kasama si Moongwang sa background at ipinakita ito kay Mrs. Park habang sinasabing nadinig niya si Moongwang na may tuberculosis. Nang ubo si Moongwang dahil sa allergy, pininturahan ni Kitaek ang mga tisyu ng ketchup para magmukhang dugo. Nahihiya sa pagpapanatili ng may sakit na empleyado, hiningi ni Mrs. Park na panatilihin niya itong lihim sa kanyang asawa bago tanggalin si Moongwang. Nang magreklamo si Mr. Park na kulang sa cook at cleaner, ibinigay ni Kitaek ang card ng umano'y prestihiyosong ahensya na sinasabing halos nakatrabaho niya sila. Ang ahensyang ito ay isa ring panlilinlang ng pamilya. Kim, ang numero ay pangalawang linya na binili ni Kijong. At kapag tumawag si Mrs. Park, nagpapanggap siyang sekretarya na humihingi ng walang katapusang papeles. Sa wakas, na-hire si Chung-suk bilang bagong housekeeper, kumpleto ang kanilang infiltration. Napansin ni Dasong na pare-pareho silang may amoy, pero napagtanto nilang hindi ito sabon. Ito ang amoy ng kanilang payak na apartment. Isang araw, umalis ang mga Park para sa camping trip. Iniwan si Chung-suk sa bahay. Pagdating nila, nagtipon ang buong pamilya Kim sa mansyon. Ginamit nila ang mga silid, kumain ng masasarap na pagkain, uminom ng mamahaling alak, at ninakaw ni Kiwoo ang diary ni Dahae, nangangarap na mag-propose sa kanya kapag pumasok sa universidad. Pinangarap nila habang nag-dinner tungkol sa pag-aasawa sa kayamanan habang umuulan, nang biglang tumunog ang doorbell. Si Moongwang ang nasa pintuan, sinasabing may naiwan siya sa basement nang siya ay tanggalin. Habang nagtatago ang iba, pinapasok siya ni Chung-suk, ngunit matagal siya, kaya sinundan siya ni Chung-suk at nadiskubre ang isang kabinet na nagtuturo sa isang lihim na pintuan ng underground bunker. Nandoon si asawa ni Moongwang, si Oh Geun-sae, na matagal nang nagtago mula sa mga loan sharks. Tinulungan siya ni Moongwang na magtago doon mula pa sa nakaraang may-ari, na lihim na nagbibigay ng pagkain, na ipinaliwanag kung bakit inisip ni Mr. Park na sobra siyang kumain. Ngayon ay nagmamakaawa si Moongwang kay Chung-suk na hayaan ang kanyang asawa manatili kahit na nag-aalok ng pera. Nang tumanggi si Chung-suk at banta na tawagan ang pulis, aksidenteng nahayag ng pamilya Kim ang kanilang sarili dahil nadulas sa hagdan. Agad na nag-record si Moongwang ng tawag sa isa't isa ng mga pangalan ng pamilya, nagbabanta na ipagsasabi sila kung hindi sila makikipagtulungan. Habang nag-aaway napilitan ng pamilya, Kim na lumuhod sa isang sulok habang pinapahiya sila ni Moongwang at Geun-sae na natutuwa sa sitwasyon sa bahay. Insulto nila ang pamilya bilang mga baboy. Ipinagmamalaki kung paano sila at ang asawa niya ay palaging nirerespeto ang arkitektura habang wala ang mga Park. Sa gitna ng galit at ingay, nilabanan ng mga Kim ang dalawa upang makuha ang telepono. Hinawakan ni Kitaek si Geun-sae, itinapon ni Kijong ang mga peach kay Moongwang para matumba, at tinanggal ni Kiwoo ang recording. Biglang tumunog ang telepono sa bahay. Bumabalik na si Mrs. Park dahil sa bagyo at gusto niyang ihanda ang hapunan. Sa pagmamadali, sinimulan ni Chung-suk ang pagluluto. Inihatid ni Kitaek si Geun-sae sa bunker at tinali. Itinago ni Kijong ang basura. At habang patagilid, nagtatago si Kiwoo sa ilalim ng kama ni Dahae upang ibalik ang diary. Bumalik ang mga Park sa parehong oras, kaya nagtatago ang mga Kim sa ilalim ng mesa habang bumabalik sa kamalayan si Moongwang. Sinubukan niyang tumakas, pero itinulak siya ni Chung-suk pabalik at natamaan ang ulo niya. Natagpuan ni Kitaek si Geun-sae na binabangga ang kanyang noo sa mga switch ng ilaw, sinusubukang magpadala ng Morse code. Dahil scout si Dasong, umaasa si Geun-sae na ma-decode niya ito balang araw, pero tinanggihan siya ni Kitaek bago itali sa pipe. Nang bumaba si Dasong para mag-camp sa labas, pinanood siya ng mga magulang mula sa sofa, pinipilit na magtago ang mga Kim sa ilalim ng mesa habang nakikinig sa reklamo tungkol sa kanilang amoy at pinanood ang kanilang intimacy. Nang tuluyan ng matulog ang mga magulang, nakatakas ang mga Kim sa pagbaha at natagpuan ang sarili nilang apartment na puno ng dumi at tubig mula sa kanal. Niligtas nila ang ilan sa kanilang gamit at nagpalipas ng gabi sa gym na ginawang shelter. Hawak ni Kiwoo ang Scholar's Stone habang natutulog. Nagdadalamhati matapos marinig ang pag-amin ng kanyang ama na wala silang plano. Sa bunker namatay si Moongwang dahil sa tama sa ulo, habang si Geun-sae ay desperado sa kanyang Morse message na nauwi lamang sa pagdurugo ng noo. Kinabukasan, nag-organisa si Mrs. Park ng biglaang birthday party para kay Dasong. Napilitan ang pamilya Kim na ngumiti sa kabila ng pagkawala ng kanilang tahanan. Naghahanda si Chung-suk ng pagkain. Nagmamaneho, si Kitaek sa magulang habang tiniis ang kanilang pagkadismaya sa kanyang amoy at nagpuposing ang mga kapatid bilang respetadong guro.
bilang espesyal na bisita. Sa party, nagbihis sina Mr. Park at Kitek bilang Indians para sa play ni Dasong. Dala ni Kiwoo ang Scholar's Stone sa basement. Pero naambush siya ni Gunsay na nakalaya mula sa tali. Pinipigilan niya si Kiwoo sa pamamagitan ng kordon at sinuntok ang ulo gamit ang bato bago tumakas gamit ang kutsilyo sa kusina. Sa kaguluhan para ganti sa kamatayan ni Moongwang, sinaksak ni Geonsay si Kijong. Nahulog si Dasong sa seizure sa takot habang hinila ni Dahye si Kiwoo para humingi ng tulong. Nagmadali si Kitaek sa kanyang anak na dumudugo habang pinatay ni Chongsuk si Gunsay gamit ang barbecue skewer. Hindi pinansin ni Mr. Park ang karahasan at hiniling kay Kitaek na ihatid si Dasong sa ospital. Tinapon ni Kitaek ang susi ng kotse, ngunit bumagsak ito sa ilalim ng bangkay ni Gyunsae. Nang kunin ni Mr. Park, pinipigilan niya ang ilong sa amoy. At ang insultong ito ang nagtulak kay Kitaek na saksakin si Mr. Park bago tumakas. Ilang linggo ang lumipas, nagising si Kiwoo mula sa brain surgery. Ang trauma ay nagdulot sa kanya ng hindi mapigilang pagtawa sa lahat ng nangyari. Kamatayan ng kapatid, pagkawala ng ama, at pagkabilanggo sa panlilinlang. Napalaya siya sa probation dahil itinuring na self-defense ang insidente. Huminto lamang ang kanyang tawa nang makita niya sa balita ang bakanting bahay na nagpapakita na totoo ang pagkawala. Wala ni Kiwoo ni ang kanyang ina ang alam tungkol sa kinaroroonan ni Kitaek kahit na sinusubaybayan sila ng mga detective sa loob ng ilang buwan. Nang matapos ang surveillance, umakyat si Kiwoo sa bundok upang silipin ang bahay ng pamilya Park na ngayoy pag-aari ng walang malay na German family. Napansin niya ang mga ilaw na kumikislap sa Morse. Iyon ang kanyang ama na nagtago sa bunker sa lahat ng panahong iyon. Inilibing ni Kitaek si Moongwang sa bakuran at nabubuhay sa pamamagitan ng pagkuha ng pagkain sa kusina tuwing gabi. Nagpapadala ng signal araw-araw sa pag-asang makita siya ng anak. Balik sa lumang apartment kasama ang ina, sumulat si Kiwoo ng liham para sa ama. Nangangakong kikita ng sapat balang araw upang mabili ang bahay at muling makapiling siya.